panoorin nyo ito. Grabe ho ito. Grabing grabe. Pero syempre nag-wind down tayo na maaga, di ba? Okay, so, sige, pag-usapan natin itong revelation ninyo, no? 13 billion ang insertion na attributed kay Representative Zaldico. Can you talk about this? Okay, ganito muna, no? Para maintindihan ko bakit napunta doon yung usapan. Bilisan lang natin, na po limitado. Bilisi. Unang-una, talagang ako, tingin ko, hindi kami dapat hindi kami dapat ang mag-imbestiga sa sarili natin. Okay? Kasama sa mga inaakusahan ay congressman. Paano namin iimbestigahan sarili namin? Sabi ng iba, it's a function of oversight. May katungkulan daw kami gumawa ng oversight. Pero, paano namin i-oversight yung sarili namin, number one? At syempre, higher than the responsibility of oversight is yung delikadesa. Kung hindi namin kayang gampanan yung oversight ng impartially, hindi dapat namin nang gagampanan. So ang nangyari, question ni Congressman Erice, si Secretary Bonoan, doon ba sa mga nadagdag sa BICAM, alam niyo? Ang sagot ni Secretary Bonoan, hindi ko alam yan kasi BICAM. Okay? So nagmotion si Congressman Erice, sabi niya, kung hindi alam ni Secretary Bonoan, ang may alam niyan yung BICAM. So nagmotion siya na imbitahan si Congressman Zaldico kasi siya ang chairman ng Committee on Appropriations noong 2025. So may tumutol. Tumutol si Congressman Abante, ayaw niya. Basically, nung nag-uusap, ang sinasabi, hindi pa pwedeng iimbitahin ang isang sitting congressman as a resource person. So ibig sabihin, hindi pwedeng panumpain na siya ay magsasabi ng buong katotohanan. At voluntary lang ang pagpunta ng congressman. So sabi ko, kung voluntary ang pagpunta ng congressman at pwede siyang tumanggi, paano niyo sabihin na pati congressman iimbestigahan natin? Sabi nga niya, hindi siya pwede i-compel, hindi siya pwedeng pilitin na pumunta. So sabi ko, anong klaseng impartial committee? So doon pa lang nagpapatunay na hindi talaga walang sisihing congressman doon. Maliban siguro kung kaaway nila yung congressman, yun ang hahanapan nila ng sisi. No? Okay, next. So sabi ko, dapat imbitahan si Zaldico kasi tinuloy ko lang yung sinabi ni Congressman Erice. Unang-una, yung hinihingi ko small committee report, wala talaga. Hanggang ngayon, wala. Walang lumabas at all. Walang lumabas at all. So, ilang araw na yun. So, ibig sabihin siya lang makakasagot nun. Pangalawa, doon sa BICAM, insertion ng pinag-uusapan, kailangan niya rin paliwanag bakit napaka-powerful niya na under his name, pwede siya mag-propose ng insertion worth 13,803,693,000 na dinalagay niya sa iba't ibang distrito. $13 billion? At siya lang ang naglalagay sa iba't ibang distrito? Sabi ni Tiangco yan, ha? Sabi ni Tiangco. Okay. Okay. Ang ibig sabihin nito, kasi kung normally, kung kaming congressman, magre-request kami ng dagdag na pondo doon sa distrito namin, ang lalabas na requestor is kami yung proponent, at mapupunta rin doon sa distrito namin. Pero dito sa 13,803,693,000, ang proponent lahat nito, iba-ibang distrito, si Zaldico, hindi yung district congressman. So, ibig sabihin nito, kung titignan mo, hindi ito request ng district congressman, hinapunan sila ng pondo ni Zaldico. Okay. Naku! Ganun ba? Mantakin mo yun, hindi hiningi, tinapunan ng Abay, pinagpala kayo Ang lupit ninyo Kakaiba pala usapan ngayon dyan Mantakin mo, hindi mo hiningi yung proyekto, hindi mo pinaglaban, you didn't represent what you need, pero binigay sa'yo. Pambira, Ang lupit nun, mga kababayan. Bakit ganun? Meron dito yung mga sinasabing bloated yung budget, 'di ba? Meron tayong nabanggit na dalawang distrito na napakalaki ang budget, no?
Yung lumobo sa Bicam. Ano po? Yung lumobo sa Bicam, yung original. Oo. Naglagay siya doon sa isang distrito, si Saldico ang proponent, linagyan niya isang distrito ng 3.2 billion at nilagyan niya isang distrito ng 3,105,759,000. So, ibig sabihin, nagtatapon sila ng pondo doon. So, yun ang mga dapat itanong. Anong basis, kung hindi naman nag-request yung congressman na lagyan ng proyekto itong distrito niya, anong basis mo para maglagay ng proyekto doon sa distrito na yon? Ibig sabihin, mas alam mo yung pangangailangan kaysa doon sa congressman? Oo, mas magaling siya doon. Bakit? Hindi ba pwede yon? Hindi ba pwedeng mas magaling siya doon sa congressman? Mas alam niya kung ano yung nangyayari doon sa distrito nila kaysa sa taga doon? Tama, mali. Oh, hindi ba pwedeng gayon? Oh. Okay, number one yan. Sorry. Isang question lang para ma-establish natin. No? Yes. Paano niya na-establish na ang proponent si Zaldico nitong 13.8 billion? Sige nga. Paano mo nasabi? Ang dami-dami pa si tanong nito. Paano ang proponent? Ang tanong ganito lang. Paano mo nasabi? Ano kaya kung gano'n ka mag-interview? No? Paano mo nasabi? Ha? Na siya? Hindi, records yan eh. Records Nakasulat yan. Yes, nakasulat yan. Under his name, ibig sabihin siya nag-farm out nun? Yes. Nakasulat po. Anong dokumento yung Ayan, nakasulat daw. Ayan ang sabi niya. Nakasulat daw. Okay. pinagbabasihan nyo rito na siya yung nag-farm out? Okay, ganito yan. Okay, ganito. Buti natanong mo, Christian. Di ba hinahanap-hanap na nga kung ano yung mga insertions, di ba? Hinahanap-hanap yan, di ba? Natandaan mo yun? Di ba, di ba hinahanap kung ano yung mga insertions? So, para malaman kung sino yung nag-propose, hiningi natin sa kanila kung sino yung mga nag-propose. Binigay nila, yan ang mga nag-propose. Tapos yung district, madali mo naman makita kung saan distrito pumunta, di ba? Okay. So yun ang gusto ko ipakita nga kahapon. Hindi ko alam bakit natakot sila na ipakita. Kasi baka sabihin, inimbento mo lang yung 13,803,693,000. Di ba? Ito yung laman ng USB na pinapakita niya. Oo, papakita ko lang yung title ng project, magkano yung halaga, sino ang proponent o proposer, saang distrito na punta. Yun lang papakita ko. Hindi ko alam bakit naman takot sila. Ano ito binalak kahapon? Formally, it was blocked. Di ba ayaw, di ba? Di ba hinarang ako magsalita nung yung USB pinag-uusapan ko? Di ba? Okay. So, takot sa USB? Next. Baka ba magkabukingan? Hindi, naka-prepare lang ako na para hindi na sabihin, invento mo lang yan eh. Saan mo kinuha yung 13,803,693,000? Di ba pakita ko itemize, di ba? Isa-isa. Pero anong basa niyo, Congressman? Bakit kayo pinigilan? Mukha bang may natatakot na baka mabuking? Hindi. Lahat naman ayaw nila. Lahat naman ayaw nila. Obvious diba? ba? Yung tanong nito ni Hindi naman talaga impartial yun. Lang yung committee na yun. Correct. Diba? Ayaw nga imbite. Una, hinamon-hamon nila si Magalong na sabi, huwag mo kaming lahatin. Papaimbita ka namin para sabihin mo sino yung sinasabi mo nakaka 20%. Sabi naman ni Mayor Magalong, nakita ko interview, pag inimbitan niyo ako, sabihin. O kahapon, sabi ko, imbitahin niyo. Hindi, tsaka na kasi madami pa tayong pag-uusapan eh. Paano na bang madami pag-uusapan? Di ba yung tinuturo ni Mayor Magalong na pinakamalaking nakuha, 20%, nasa Congress. Di ba kung may nagnanakaw, gusto mo malaman kung sino yung pinakamalaking nakuha, hindi yung pinakamaliit, di ba? Sa kanila, gusto nila unahin yung sinasabi na yung contractor, kumita ng 10%. Yung ghost project, talagang, yun, grabe talaga yun. Ibig sabihin, 100% nakuha ng kung sino man doon. Pero pagkatapos ng ghost project, gusto nila yung mga contractor. Bakit? Yung 20% di na natin alamin kung sino ba yun. Sa mukha ba nagiging selective investigation? Tinututukan lang yung DPWH at mga contractors? Siyempre, meron silang istorya na gustong palabasin, di ba?